Itong maraming magre-react rito ng mga BBM supporters. Bakit kamo? Dahil ang katotohanan talaga ay dapat natin sabihin. Hindi yung may pinapaboran tayo, hindi yung tumatanggap tayo ng bayad, especially sa mga content creator at vlogger. Dahil tayo po ang ehemplo ng mamamayang Pilipino na maglabas ng katotohanan. Hindi po yung pagtakpan yung mali. Pero alam niyo ba mga kababayan, sa mga DDS supporters, sila yung matitinong tao at wala silang kinikilingan, wala silang pinapaboran at wala rin silang natatanggap na bayad. Maraming hearsay na ang mga vlogger daw na DDS supporters ay mga bayaran. Ako po yung nagpapatunay. Ako, maliit lang ako na content creator, nagsisimula pa lang. Pero wala pong bayad. Sa akin, wala po. Bakit ko sinusuportahan ng Duterte? Dahil sa kanila po ay nakita natin the past administration ay yung katahimikan. Nawala yung drugs. Hindi totally nawala, 100%. Pero bumaba. Natakot sila kay Duterte. Bumaba ang krimen, bumaba ang korupsyon, marami siyang tinanggal na mga korap na politician at opisyal ng gobyerno. Passport ay siya rin, naging 10 years, at driver license siya rin. Marami siyang nagawa, OFWs, marami siyang ginawa na para sa mga may hirap na Pilipino. Marami siyang project, pero ang mga anti-Duterte, BBM supporters, ay bulag sila sa katotohanan. Aminin niyo man o hindi, masakit man o hindi, alam kong magre-react rito ang mga BBM supporters. Dahil totoo naman talaga, lahat ng kapalpakan ay sinasabi niyo sa nakaraang administration. Pero hindi niyo ba nakikita ang kasalukuyan? Ano bang nangyayari? Dahil pinagtatakpan yung mali sa lahat po ng mga BBM vloggers, content creator. Bakit hindi po kayo magising sa katotohanan? May mga hearsay rin na talagang may mga vlogger, trolls ng BBM supporters na bayaran, tumatanggap ng pera, monthly allowance, monthly sahod. Pero mahirap magsalita dahil sa ating mga Pilipino ay mostly naman sa atin ay mukhang pera. Hindi ko sinasabi lahat dahil ang pera ay masamang ehemplo sa atin. Kapatid mo nga, kamag-anak mo nga, pagdating sa yaman at pera ay nagkakagulo, nagsusumbatan. Yung pa kaya hindi mo kaano-ano, suporta ka lang. Masyadong maging panatiko sa atin. Tingnan po natin ang kasalukuyan, mga kababayan Pilipino, mga ka-OFWs. Ito po ay para sa atin bayan, hindi po para sa isang tao lang. Tingnan natin ang nangyari sa sitwasyon. Noong panahon ni Duterte ay naging tahimik tayo. Kahit maglakad ka sa gabi ay walang mangyayari sa iyo. Tahimik po. Pero ngayon, kaliwat kanan ang nangyayari sa atin. Hindi natin alam kung susunod ba tayo. Iyon po ang sinasabi ko. Nagbubulag-bulagan po ang mga ibang Pilipino. Sa mga BBM supporters naman, dapat po ang content creator ang sila ang ehemplo ng katotohanan. Kasi huwag na natin isama ang media. Kasi ang mga media, one-sided yan Pinapanigan nila ang kasalukuyan. Pero hindi na nakikita. Dahil alam mo, galit sila kay Duterte dahil sa tax. Sinisingal sila ng tax. Lalo na ang ABS-CBN, napasara sila dahil kay Duterte. Kaya galit na galit sila Vice Ganda. Pero hindi po natin nakikita ang kasalukuyan. Lahat po ng sisi ay sinisisi natin kay Duterte. Maling-mali po ang paniniwala natin. Ang mga BBM supporters ay sila po yung masasamang Pilipino na panig sa masasamang gawain, panig sa korupsyon. Ibahin natin, tingnan natin. Tingnan mo ang mga party list, Kabataan Party List. Tingnan mo ang Nakabayan Black, Gabriela. Lahat po ay
against kay Duterte. Ayaw niyo ba ang sambayan ng Pilipino, ang Pilipinas ay maging panatag kayo? Wala kayong kinatatakutan? Mawala ang lahat ng illegal sa atin dahil kay Duterte? Pero ayaw natin magbago. Ayaw natin yung pagbabago. Gusto natin yung talamak, ang korupsyon, talamak, ang masamang nangyayari. Yun po ang kagustuhan ng mga ibang Pilipino. Pero maling-mali po ang paniniwala niyo. Nagbubulag-bulagan po kayo sa katotohanan. Bakit ko nasabi ang mga DDS supporters ay matitinong Pilipino? Dahil po sila po ay hindi pumapanig sa mali, maling gawain. Hindi sila pumapanig kung kani-kanino. One-sided po ang iba. Sa mga BBM supporters naman, bakit ko sinabing sila po yung masasamang Pilipino? Dahil tingnan natin ang mga adik. Bakit pinagtatakpan nila? Bakit ginagawa nilang santo? Ginawaan pa ng dambana ang mga adik. Hindi ba natin nakikita yung kasalukuyan na nangyayari? Kumpara sa previous administration kay Duterte, mas maganda po yung pamumuhay natin. Mas tahimik po tayo. Pero po ngayon ay ang gulo-gulo na. Hindi po natin nakikita yung kasalukuyan. Magising po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Sa mga content creator naman at vlogger, ilabas po natin yung katotohanan. Hindi po tayo one-sided. Hindi po tayo panig sa maling gawain. Bakit po kayo naging vlogger o content creator kung puro fake news naman ang binabalita niyo? Nagiging one-sided kayo. Kapag mali ang Duterte, banatan niyo. Kapag tama ang Duterte, ipaglaban niyo. Dahil sila po ang makakapagbigay sa atin ng pag-asa. Gaganda ang takbo ng Pilipinas. Pero kanya-kanya po tayong paniniwala, kanya-kanya tayong sinusuportahan. Ako, bakit ako naging diehard pro Duterte? Dahil nakikita ko, isa kong OFW. Siya nagbigay ng 10 years ng passport namin. Lahat ng passport holders naging 10 years. So, iyon po ang utang na loob ko sa kanya. At naging maganda yung dyan sa airport natin nung panahon niya na wala yung tanimbala, laglagbala, nakawan sa gobyerno. Bumaba yung percentage ng adik at mga buyers. So ngayon ay bumalik lahat ng katiwalian sa Pilipinas. Kaya sa mga BBM supporters po, vloggers, content creator, ay sana po may mga pag-isip kayo. Alam kong tinatamaan kayo rito. Dahil nakakatanggap kayo ng monthly allowance or buwan ng sahod, ay dapat ipaglaban nyo. Pero mali yung paniniwala ni mga kababayan. Tingnan natin ang mga ibang kababayan natin. Ang Venezuela ay binumba at inaresto ng US ang Venezuelan President. Mga tao ay naging masaya. Bakit? Dahil nawala yung salot sa kanilang lipunan, sa kanilang bansa. Pero ang rally ay sa Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit pinaglalaban natin, pinagtatanggol natin mga Pilipino ang ibang lahi? Wala naman na naging contribution sa Pilipinas. Hindi natin siya kilala, ibang tao siya. So bakit sa Pilipinas nagaganap ang rally ng mga Pilipino? Baliktad po ang utak natin mga ibang Pilipino. Bakit hindi po natin tingnan ang kasalukuyan? Bakit pumapanig po tayo sa mali? Pinaglalaban natin yung hindi natin saklaw. Kagaya lang ng Venezuela. Nagaganap na rally ay sa atin, mga Pilipino. Alam kong nagmamalasakit yung iba. Nagrarally kuno sa Pilipinas, pinapakita yung suporta sa ibang bansa, sa ibang lahi, ibang tao na hindi naman Filipino citizen. Wala naman siyang ambag sa Pilipinas. Pero bakit ang Duterte ay tahimik na tahimik? Ang mga taong ito, ang mga nagrarally na to. Ang sigaw ay Free Maduro now. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Baguhin niyo po yung inyong mindset. Tingnan niyo ang Duterte. Wala. Pinagpalit, binigay sa ibang lahi. Pero wala nagaganap ng mga rally, ng mga aktivista, ng mga CPP-NPA. Dahil po against sila kay Duterte, dahil masamang ehemplo sa kanila si Duterte. Takot po sila sa Duterte.